Ngayon, well, hindi natin ipagtanggol si Ruiz kasi mismo may kinasasangkutang anomalya. The question is, bakit sila nagsisibakan? 'Di ba? Wala silang makuhang matino. Maari itong si J. Ruiz, ang sabi diyan ng source daw ay hindi nagpa-function ng mabuti, eh baka siya nga lang talaga o baka hindi siya sumusunod sa utos ni Lisa Tanas na gumawa ng maraming fake news. Kita ninyo, walang nagtatagal sa posisyon. Anong ibig sabihin sa posisyon ng PCSO? Ibig sabihin, palpak ang namumuno, may saltik dahil addictus benedictus. Walang nagtsatsaga, walang nagtatagal. So yun mga kababayan. Kaya sabi nyo nga, resign, bangag. Sabi nga ni Sky, yung figure speech ay na bloodbath ay hindi nga nila maintindihan. Ayun na nga. Kayo, I will advise you, kayong mga palangga, lahat naman kayo tayo may cellphone na. Pag may mga words na hindi natin alam, kahit ako, hindi ko naman alam lahat ng words. Hello, dami ko kayang alam na hindi words na hindi alam. Diba? You have to search. Research ka, intindihin mo muna bago ka maggakngak. Baka sa magbuka kang tanga, katulad ni Delima, na ang bloodbath ay ang sinabi daw ni Sarah, ito ay dugo-dugo, ligo-ligo nga literal. Yung kanilang mga trolls, gumagawa ng mga meme, di mo, well-funded talaga sila. Na yung mga, i-report nyo yan ha, yung mga nakikita nyo, ginagawa ng mga, may nag-forward sa akin, yung parang naliligo ng dugo si Inday Sara, i-report nyo yan. Yan ay mga fake news. Pilit po kayo nilalason ang inyong isipan. Dito sa channel natin kay Maharlika, walang fake news dito. Hindi natin itataya ang alindog natin para magpakalat ng fake news katulad ng Malacanang na ginagamit ang pondo ng bayan para magpakalat ng fake news. Sabi ko nga, huwag na kayong lumayo. Pumunta lang po kayo mga palangga sa Facebook page ni Lisa Tanas at ni Bangag. Makikita nyo na kinokontrol nila yung narrative. 'Di ba? Sa pamamagitan ng kanilang mga trolls. Ngayon, ano ang sabi ni Bangag? Ito yung mga recent issue. Na sabi niya, yung small scale drug dealers ay tutugisin na raw. Tugisin niya muna yung sarili niya. 'Di ba? Yung mga pulburon dealers daw ay tutugisin. Tignan natin kung ano ang pagkasabi ng Honghang. Okay? Tignan natin. All right. Ang sabi dito, gusto daw ni Bangag Jr. na tugisin ng mga nagpapatupad ng batas ang mga small-scale drug dealers habang mahigpit na ipinagtitibay ang due process sa anti-drug operator. Tutugisin. Mga palangga, nung panahon ni Pangulong Duterte, hindi niya tinugis yung mga addictus. Ang ginawa ni Duterte dyan, ng tatay natin, ay ni-rehab yan. Kaya milyon-milyon ang mga nagpa-rehab. Maraming nagbago, maraming nang nagsalita na nabago ang buhay nila. Somehow natakot sila sa Pangulong Duterte nang sinasabi na, ayan, sige talagang anuhin natin na pananagutin yung mga nag-i-involve dito sa pulboronic na ito. Pero meron tayong alternatibo na dadalhin natin sila sa rehab center. Ngayon, ano sabi daw ni Bangag? Sabi niya, in the same vein, sabi niya, so ngayon, in the same vein, part of the lesson of this election, sabi pa pala ni Bangag, sabi niya na ini-highlight niya na yung kanyang administrasyon ay yung anti-pulboronic campaign, ito daw ay hindi gumagamit ng paggurgur. Wow! Siyempre, pinapatamaan na naman niya ang Pangulong Duterte tungkol dyan sa mga isyu ng marami daw libo-libo ang ginurgur ng panahon ni Pangulong Duterte. Pero pagdating sa ICC, wala pang ang 50. 43 lang ang sinasabing victim na nagurgur daw in relation dito sa panunungkulan ni Pangulong Duterte. And recently, di ba, yung ICC prosecutors ay humingi ng palugit para balangkasin yung mga testamento na yung mga statement ng kanilang testigo at pinabura naman sila until July, I believe. So anong ibig sabihin nito? Kung ito ay pulido na ang mga statement ng kanilang testigo laban kay Pangulong Duterte,
mga kababayan, etong mga makakaliwang grupo, itong konti na baliktad ang nguso, ngalaw linti. Eto ha, okay. 20, kailan yun? During mayor pa si Pangulong Duterte. Kung yan yung testigo na yan, ay ever since the world began. Ibig kong sabihin, day one pa lang na nagkiklaim na siya ay biktima ni Duterte, ganito, ganyan. Dapat pulido na yung statement na yan. Kung yan totoong biktima, kahit pumikit, gumulong yung pamilyang yan, yung statement na yan, laban na kesyo inapi o ginurgur ng panahon ni Pangulong Duterte, nakaporma na yan, sementado na yan. Anong petsa na? 2025, nanghingi na naman sila ng palugit para ipolish nila ang kanilang mga kasinungalingan. See that? Oh. Nakitang-kita ninyo mga kakapalangga na itong si Bangag Jr. na ito ay kumakampi talaga sa mga makakaliwang grupo at hindi totoo na ayaw niya nang maggugurguran. Dahil nga, una nga sabi ko sa iyo, ang ginurgur sa panahon niya ay si Percy Lapid na number 1 na tumutuligsa sa Bangag administration dahil sa kanilang smuggling at kung ano-ano pang mga involvement ng pagnanakaw. Ngayon sabi ni Bangag, so ngayon, sabi niya ito, in the same vein, part of the lesson of this election, let's go back to yung grassroots level. Kung inaalala ng tao, sinasabi na nagbalikan na raw yung mga nagsisingot na yun nga, nakatulad niya, sige, sabi niya, tuloy natin yung malakas na singhot bust. Really? Bakit hindi mo muna i-singhot bust yung sarili mo? Right? Nawala ng audio? Paano nangyari yon? May audio naman O baka troll yung nagsabi. Aha. May audio daw. Teka lang Tignan muna natin kung may audio. Baka sinasabotahe tayo ng Bangag. Minsan ganun yan Okay, tignan natin. Wala naman. Okay naman ang audio ko. Maraming nag-trolling siguro. Wait, just give me 1 second. Meron, okay? May audio. So, i-block natin yung nagsisinungaling dyan. I-block natin kasi nagpapagulo yan Okay? Mamaya na siya. Mamaya i-block natin yung julul na yan. Nang gugulo ng buhay ng may buhay. Okay, nasisira yung momentum natin. Okay. Sabi ni Bangag, tuloy natin. Ikulong natin yung mga sangkot dyan sa singhot. Pero tignan muna natin, yung mas small offender, ganyan-ganyan. Sabi pa niya, sabi pa ng balita, sa katunayan, kinausap daw ni Bangag si John Vic Remulla at sinabihan na hindi magandang makita ang mga lugar na nakakaranas ng paglaganap ng illegal na pulburon. John Vic Remulla, kita mo sinong una nilang niligtas sa pulburon? Yung anak na Remulla na nahuli, na nag-import ng kush mula sa San Diego, California, di ba, na-repair kaagad nila, absuelto kaagad yung anak. So sabi ko nga sa inyo, mga palangga, mga kababayan, wala na pong tutunguhan ang pangmumuhay nyo dyan sa Pilipinas. Dahil ang presidente nyo singhot, adictos, authenticated Bangag. Yung mga nagpapatupad ng batas sa DOJ ay mga sangkot din sa pulburon, lalo na yung anak nga ni Remulla. So anong patutunguhan dyan? Sabi pa ni Bangag, sinabihan ko nga ang DILJ, nakausap ko si John Vic. Sabi ko, tama rin naman yan. Kasi hindi magandang tignan yung lugar mo na maraming nagbibenta, maraming mga high na kung ano-anong ginagawa. Sabi niya, that's why yung aming na bagong is CAPS, sabi niya, on the beat, na may tao doon. Kasi kung may tao doon, walang ginagawa yan, araw-araw umiikot, alam niya lahat, Mga kababayan, sabi pa ni Marcos Bangag, kasi talaga, iniiwasan ko yung basta may suspect siya o may hinala o may sumbong, basta kung huli, jajatayin na lang, di ba? Sabi niya, wala yan, doon kami lumalayo. Julul! Sabi niya, hindi naman namin ititigil yung mga operasyon. Mga kababayan, ito ay mga kasinungalingan ni Bangag Jr. Galit na galit nga sila pag tinatanong na magpa-hair follicle test.
Pikon na pikon yung kanyang syunga na tagapagsalita. Galit na galit sila, 'di ba? Kasama sa reconciliation, magpa-addictus at mag-ano ka muna, magpa-pulburon test. You know what I mean? Oh. Kunyari pa siya. May hinuhuli ba? May hinuhuli ba ng mga pulboronic? Siya mismo ayaw niyang magpahuli. Yung asawa niyang nag-abot ng pulboron kay Kati Binag, hindi nga nila makasukasuhan si Kati Binag patungkol sa issue ng pulboron. Nakita niyo ba? Hindi makasukasuhan si Marlica patungkol sa wildfire natin na authenticated video na si Bangag ay addictus benedictus. Tanga ka na lang kung hindi mo maintindihan yan. Ibig sabihin, yung mga inaakusahan namin ay mga takot. Okay? Mga takot sila, mga kababayan, sa what? Sa kanilang sarili multo. Oh, ito, recent ito. Sabi ng Bangag administration, okay, sabi dito, nilinaw na sa reconciliation remark ni Bangag, di ba? Huwag lamang daw mag-focus sa mga Duterte, sabi ng kanilang mga tagapagsalita. O, ang sabi dito, sabi ni Taratara, ng kanilang tagapagsalitang syunga. Tandaan po natin, huwag po tayong mag-focus sa nasabing open for reconciliation na parang lamang sa mga Duterte. Baliwanag po ang sinabi ng Bangag, sabi niya na Pangulo, na sa lahat ng tao na maaaring hindi kapareho ng kanyang paniniwala o ng prinsipyo o ng polisya. Oh, but sino ba yung mga taong yun? Okay? Ay, ang tinanong mismo, di ba? Ang headline mismo, kung di ba naman kayo syunga, kausapin nyo si Taerna. Ang headline niya mismo at patungkol sa mga Duterte. Tapos ngayon sasabihin ninyo, hindi lang ito tungkol sa mga Duterte. Well, what do you expect, mga kababayan? Sabihin nila, sus kanino-kanino kayo magkapagbati. Sinasabi mo na rin mismo ni Bangag Jr. na marami siyang kaaway. Sabi ko nga, kaya na ganto-ganto si Bangag kasi nararamdaman niya ang hagupit ng taong bayan. Di ba? Lumabas mismo ang impeachment ay utak ni Bangag ni Tambaluslos. So, sino ang nang-away? Tapos na yun mag-o-offer ng reconciliation? Walang magre-reconcile. And I don't think Sara Duterte will reconcile sa mga gusto siyang gurgurin. I don't think Sara Duterte will reconcile sa nagpakidnap sa kanyang ama. I don't think Sara will reconcile sa nagpapahirap sa mga OFW at sa lahat ngayon na nahihirapan dyan sa Pilipinas. Ano pang sabi ng tagapagsalita ng mga Bangag? Tandaan po natin na hindi po magpapahawak sa liig at hindi po magpapadikta ang Pangulo sa mali. Ay, hindi nagpapahawak sa liig, nagpapajombag lang kay Lisa Tanas. Diba? Hindi daw nagpapahawak sa liig, pero nagpapasampal lang sa asawa niya ang addictus din. Sabi pa niya, hindi po babaliktarin ng Pangulo ang batas para lamang pagsilbihan ang personal na interest. Julul, unang-una, hindi nagsabi ang kampo ng mga Duterte na magbati na tayo. Kayo ang nagsabi na makipagbati na. Tapos sasabihin nyo, hindi magpapahawak sa leeg si Bangag. Mismo ang kapatid niya nagsabi na hindi si Bangag ang nagpapatakbo. Saan hinahawakan si Bangag? Sa itlog. Ginakupos ang itlog ni Lisa. Magganyan ka, ganyan. Magpulburon ka. Tapos singhutin mo to para high ka. Right? So yan, mga palangga, pikon na pikon sila. Yes, si Atiga, pikon na pikon sila sa mga tanong. Okay, buti yung si Eden na yan, ay hope palangga, ligtas ka lang dyan dahil napakatapang mo din, di ba? Kaya sila ganon, mga kababayan, ano sabi niya? Ito yung sa pagpa-interview ni Bangaga, tanong daw sa kanya nitong ito, nakalagay dito. Tinanong siya, Mr. Bangag, kayo po ba sa puso nyo, gusto nyo po bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? O yan mismo yung tanong ni Taerna. Nakita nyo kasi nungaling. Diba? Tingnan nyo. Kung gaano kasinungaling ang tagapagsalita ni Bangag. Ito Ito yung transcription. Noong una,
'Di ba kanina binasa ko, tandaan po natin, sabi ni ni Castro Tara, huwag po tayong mag-focus na nasasabing open for reconciliation na para lamang sa mga Duterte. Alright? Mismo ito yung tinanong Mismo. Ang tinanong ni Taer na, Mr. President o Mr. Bangag, kayo po ba sa puso ninyo, gusto niyo po bang mag-ipagsundo pa sa mga Duterte? Kaya nga ang sagot ni Bangag, oo, ayoko ng gulo. Gusto ko magkasundo lahat ng tao, marami na akong kaaway, hindi ko kailangan ng kaaway, kailangan ko ng kaibigan. Jalul! Nakita niyo kung paano sila mag-fake news na hindi la ito daw ang statement ni Bangag na reconciliation is not for Duterte. Ay, ang question mismo, gusto mo ba, kababasa ko lang, na magpagkasundo kay Bangag? Si Bangag ay magkipagkasundo sa mga Duterte. Yun yung premise. Gusto ba ni Bangag makipagsundo sa mga Duterte? Tapos sasabihin nila ngayon, yung reconciliation, it's not about Duterte at all. Diba? Nakita niyo yung jong-jongan nito? Yes, Galaxy. Kahangalan ng mga ito. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, magpasalamat kayo dahil meron mga katulad ninyo na mga nagko-comment dyan at katulad natin pare-pareho na binubusisi itong mga kasinungalingan. Hindi totoo, mga kababayan, na ang intensyon dun sa usapin na pagbabati ay hindi mga Duterte. Yun yung tanong. Makipagsundo ka ba kay Duterte? Tapos ngayon, dinagdagan na lang yun na hindi lang kay Duterte, kundi iba pang mga tao. Kasi nga, after election, nakita nila na talagang sukang-suka na ang taong bayan sa kanila. Sukang mahina-hina tayo dito mga palangga. Okay? Mahinahin natin, hindi tayo masyadong nagre-research at nagbabasa-basa ng mga bagay-bagay. Talagang tayo ay maloloko ng mga hinayupak na ito. Okay? Sabi ko nga kanina, balikan natin yung CBCP issue. Dahil ito, okay? Yung sabi ni Father Jerome Siciliano na yun, Executive Director ng CBCP Episcopal Commission on Public Affairs. Diba? Na sinasabi na malugod niya, tinatanggap ng simbahan ang pahayag ni Pangulong Bangag. Ni Pangulong Marcos, sabi niya, nabukas siyang makipagsundo sa pamilya Duterte. Unity and reconciliation are always good for our country. Ayon dito kay Siciliano na ito. At sabi pa niya, the desire though should be motivated by the common good. Hindi yun motivated by the common good. Kaya nagganon si Bangag kasi na-motivate siya dahil ang mga taong bayan ay isinusuka siya, not for the common good at all. Sabi pa ng pare, if the president is offering them to the Dutertes, the latter's camp should consider if only for the good and benefit of our country and the Filipinos. Ngayon, mga kababayan, naniniwala ba kayo na ito ay for the common good ang ginagawang pagbati-bati ni Bangag? Kung gusto, kayong mga kaparehan, ulitin ko ulit, kung kayo ay sumusuporta for the common good, in the first place, dapat mag-ingay na kayo. Tinatanggap nyo na ang presidente ninyo dyan sa buong katolikuhan, dahil katoliko ako, pumapayag kayong mga kaparian na pinamumunuan kayo ni Marcos Addictus Benedictus. Ngayon, sausaw kayo dito na dapat ang ito pagbabati na to ay for common good. No! Ito ay for vested interest ni Bangag para magpanggap na para siya sa unity and peace. Jutang Jenina. Sinimula ni Inday Sara yung unity team na yan. Kahit alam niya na siya ay mas mahal ng tao at siya ay bobotohin ng tao, hindi siya naging greedy para tumakbong presidente noong 2022. Sa halip ay pinagbigyan si Bangag dahil sa pangako niya na sila ay mag-unite para sa Pilipino. Unite kasama yung mga dilawan, katulad ni Pangulong Duterte. Na kahit na noon si Leni Robredo, ang daming mga kasinungalingan, hindi siya initiate na para i-impeach si Leni Robredo. Ang sabi ni Pangulong Duterte, tatapos na ng eleksyon, hayaan niyo siya ay inelect ng bayan. Diba? Pero sa panahon ni Bangag, kayong mga kaparian, tahimik kayo na may putang ina nyo. Okay? Ikaw, Siciliano, tahimik kayo? Kinidnap ni Lisa yung 2 minor de edad. O sige nga, yung inappoint na si Michael Mann na smuggler, tahimik kayo.
Yung pagnanakaw ni Bangag, panggigipit, yan, 10 billion sa campaign fund na binukela ni Chanco. At yung pagbabayad nila sa impeachment proceeding na yan, kaya nag-sign yung mga inayuba. Tahimik kayo, tapos gusto nyo for common good. Masisisi nyo ba ako kung bakit ako nasusuka sa ibang mga pare bilang isang Katoliko? Na pagdating sa EDSA, diyan sa simbahan, ang pinapaboran mga rebelding komunista. Pagdating sa mga nakikipaglaban sa tama, ginasika-sika lang. Ganyan po kahayop ang mga iilan lamang na mga paring Katoliko. Pero mas marami ang mga mabubuti. Kita nyo na? O, ano gagawin natin dito? May mga ganyan-ganyan silang mga kadyotahan. O, ito pa. Ang sabi ni Bangag, inuna daw muna nila yung mga rice smugglers. Kaya daw, hindi daw naipatupad ang 20 pesos per kilo na bigas. Mga kababayan, isang malaking kasinungalingan. Sinabi ni Inday Sara dyan, na nung ipinapangako ni Bangag yan, na 20 pesos kilo na bigas, nag-consult siya dito sa mga rice, mga business person, na itong 20 pesos na bigas ay hindi doable. Sabi ni Inday noon na concern siya dito sa campaign promise na 20 pesos per kilo na bigas. Ngayon, tinanong ni Inday kung kaya ba itong gawin, itong 20 pesos na bigas. Tinanong ni Inday yan doon sa mga business, okay, sa mga negosyante. Tama. Alright, ano ang sabi? Hindi yan kaya. Imposibleng gawin yan. Dahil mas more than 20 pesos yung cost, okay, ng palay pa lang, 'di ba? Yung pag-process, yung mga abono and everything, 'di ba? Kung ano-ano pa. So ito ay palugi. Kaya sabi nga ni Inday Sara, sinungaling si Bangag. Sa harap ng milyon-milyon Pilipino, during the campaign ay nagsinungaling si Bangag. Right? Sabi nga ni Inday diyan, he is lying through his teeth para lang kayo ay mauto na para botohin kayo. Ay, botohin siya. Ngayon, mga kababayan, ito. Ang sabi ni Bangag dito, ito sabi niya, hanapin ko lang. Noong 2022-2023, hindi pa namin kasi kayang gawin yan. Okay? Ang sabi niya, dahil ang nag-i-smuggle na mga opisyal din ng gobyerno, kumikita sila. Bakit nila papalitan? Ang pinagsasabi ito. Sige, pasok lang sila ng pasok. Ito pa, intindi natin sinabi niya. Hindi niya naipatupad yung 20 pesos per kilo na bigas kasi nga daw, dahil daw ang nag-smuggle ay mga opisyal ng gobyerno. Yun naman pala eh. Alam niya na ang nag-smuggle ay opisyal ng gobyerno. Pero bakit ayaw niyang hulihin? Dahil magkakasabwat sila. Balikan po natin si Michael Ma, at yung mga personalidad, Viner Bakiran, na ngayon, nandyan, nakabalik na sa Bureau of Customs, yan ay pinangalanan ni Panfilo Lacson noong 2017 sa kanyang privilege speech. Yang mga smuggler na yan, kung totoong inuna ni Bangag Jr., bakit ang mga buwaka ng ina nasa Bureau of Customs pa rin? Kilala ni Marcos. Kilala niya. Kasi kasabwat sila. Sinabi ba niya? Tingnan natin kung pauli niya. Okay. Dahil ang nag-i-smuggle ay mga opisyal ng gobyerno, kumikita sila. Bakit nila papalitan? Ano ibig sabihin bakit napapalitan? Sabi niya, sige lang sila pasok ng pasok. May sinabi pa siya doon na hinuli? Alright? Wala silang nahuli. Dahil nga si Michael Mann nakasama doon sa privilege speech ni Ping Lacson, mismo ay inappoint ni Bangag Jr. as special envoy to China na wala pong black and white. Ayan, Lacson. Kung matapang ka, para ka sa Pilipino, balikan mo yung privilege speech mo. At sana i-take up mo itong pinagsasabi ko kasama ng mga jutang genimis dyan, ng mga tiwaling pare na inappoint ni Marcos Jr. ang smuggler dahil kasabwat sila. Ngayon yung 20 pesos na bigas, naipatupad ba yan? Naipatupad ba yan
Sa national, ibig sabihin sa buong Pilipinas? Hindi. Bakit kailangan pang pumila ngayon? Ito, asa ba yun? Bakit kailangan pang ipakita ang mga litrato ng mga kawawang ito, tignan natin to. Pakita natin to sa inyo mga palangginging.